Si Boruto at Mitsuki tumakbo ng sobrang bilis papunta sa arena dahil sila ang napili sa susunod na laban. Pero dahil wala sila nung binunot ang pangalan nila, sinabi ni Shikamaru na hindi dapat sila bigyan ng special treatment, kaya disqualified sila. Sinabi ni Wasabi kay Tsubaki na siya na ang susunod. Todo cheer si Namida. Desidido si Tsubaki na ipakita ang lahat ng pinaghirapan niya. Si Denki naman nag-iipon ng tapang, iniisip kung paano sila nagbago mula noong pumasok sila sa academy. Pagdating ni Boruto at Mitsuki sa arena, galit na sinabi ni Sarada na disqualified na sila. Na-realize nilang dapat sana silang dalawa maglalaban at medyo nang hinayang sila. Sabi ni Sarada, ang huling laban ay kina Tsubaki at Denki. Pumasok si Denki sa arena na may suot na power suit na siya mismo ang gumawa na ikanalito ng mga nanunood. Interesado si Naruto kasi laban ito ng samurai kontra science. Nagmarka kay Tsubaki ang tiwala ni Denki sa sarili. Si Tsubaki ang unang umatake, pero dahil sa power suit, kaya agad basahin at unahan ni Denki ang galaw niya. Gumamit si Denki ng parang lightning release na nakita na nila dati sa Chunin exam. Ipinaliwanag ng Super Saiyan ni Kitesok na nagpapabilis ng reflexes ni Denki ang suit. Tinanong ni Mitsuki kung hindi ba siya nahihiya dahil sa nangyari noong nakaraang exam. Naalala nila na si Tsubaki ang ayaw na ayaw labanan ni Denki kasi kulang siya ng data kung paano lumaban ng samurai kumpara sa shinobi. Pero nagtiwala pa rin siya sa sarili. Umatake si Denki ng todo, kaya umiwas si Tsubaki at muntik na siyang tamaan ng malakas na suntok na ikinagulat ng lahat. Inamin ni Tsubaki ang lakas ni Denki at nagsorry dahil minamaliit niya ito. Naalala niya rin ang narinig niya kina Namida at Wasabi bago ang exams na ayaw nilang umuwi siya pero proud sila kung dadalhin niya ang pangalan ng Land of Iron. Napansin ni Tsubaki at ilang tao sa audience na mas tumatama at mas eksakto ang mga atake ni Denki. Nakachamba si Denki ng tama at naihagis niya sa ere si Tsubaki at tinirahan pa niya ito ng apoy. Pinutol ni Tsubaki ang fireball at pagbalik sa lupa nakasugod siya at nakatama ng desperadong atake. Gusto niyang subukan ng isang bagay kaya inatake niya si Denki gamit hindi lang ang espada niya, pati ang sheath. Nawasak niya ang visor ni Denki. Ipinaliwanag ni Kitesok na may motion sensor sa visor para mahulaan ni Denki ang galaw niya, parang Sharingan daw sabi ni Sarada. Umiinit na ang suit ni Denki. Pinuri ni Tsubaki ang narating ni Denki pero ayaw pa nitong sumuko. Umiwas si Denki kaya tuluyang nasira ni Tsubaki ang suit na ikinagulat din niya. Gumamit si Denki ng lightning release ng sarili niyang chakra para pabilisin ang galaw niya at gamit ang huling patak ng chakra niya nakatama siya ng malakas kay Tsubaki. Nawala ng malay si Tsubaki at si Denki ang nanalo. Umiyak sa tuwa ang tatay ni Denki habang nanunood. Nagdiwang sina Metal at Iwavy. Na-inspire si Kitesok gumawa pa ng bagong tools. Inanunsyo ni Konohamaru ang 4 na bagong Chunin habang todo cheer ang mga kasama nila. Nagising si Tsubaki sa infirmary at inaming naging kampante siya nang malaman niyang si Denki ang kalaban niya. Sinabi rin niyang hindi niya naisip agad ang feelings ng teammates niya at nais niyang humingi ng extension para manatili pa sa Konohagakure. Sa pag-uwi ng Team Shinki papuntang Senogakure, napag-usapan nila ang mission nila tungkol kay Koaki at umamin si Shinki na gusto niya sana mapanood ang laban ni Boruto. Nagsama-sama ang mga bagong Chunin kasama ang mga kaibigan at pamilya nila para mag-celebrate. Pag-uwi, tinanong ni Naruto si Koaki kung ano ang tingin niya sa exams. Para sa kanya, masyado raw desperado lahat para manalo pero okay lang magsimula bilang genin. Nagpa siya sina Boruto at Mitsuki na sila na lang ang maglaban ng sila lang sa arena sa gabing iyon. 3 araw bago ang Chunin promotion ceremony, tinitingnan ni Sarada ang bago niyang flak jacket at sinabi ni Sakura na magbabago na ang takbo ng team nila ngayon na siya na ang captain at hindi na kailangang bantayan ni Konohamaru ang Team 7. Binigyan niya ng mga forms sina Boruto at Mitsuki at napag-usapan nila kung paano magbabago ang team. Nalulungkot si Sarada na hindi na si Konohamaru ang captain nila kaya nagpa siya silang puntahan siya at sabay na i-celebrate sana ang promotion niya. Habang naglalakad, nakasalubong nila sina Sai at Shikamaru at nalaman nilang nasa guard mission si Konohamaru kasama si Mirai, nag-e-escort ng mag-asawang titingin ng magiging bahay nila. Nalaman nilang hindi makakabalik si Konohamaru bago ang araw na gagawin siyang captain, kaya lalo silang nadismaya. Pag-uwi, napansin ni Sasuke at Sakura na sobrang lungkot ni Sarada dahil hindi na si Konohamaru ang mag-guide sa kanila. Kinausap siya ni Sasuke at binigyan ng payo kung paano haharapin ang pagbabago. Samantala, dumating si Mirai sa Konoha sobrang bagbog at nalason. Ginamo siya ni Sakura at sinabi ni Sai sa Team 7 na mag-isa siyang nakabalik. Si Konohamaru naman ay binugbog ng isa sa mga salarin na dumakip sa kanya at sa mag-asawang binabantayan niya.
Nakilala niya ang leader, si Hyogo, isang kilalang missing nin mula Kusagekir. Ipinaliwanag ni Hyogo na nagtago siya sa bundok na iyon at kinontrol ang maliit na village, mas gusto niyang paalisin ang mga outsider kaysa magtago lang. Balak niyang pahirapan si Konohamaru para makakuha ng impormasyon. Nagising si Mirai at sinabi sa Konoha ang sitwasyon. Kinausap ito ni Nasai at Shikamaru kay Naruto at nagtaka sila kung bakit hindi kinaya ni Mirai at Konohamaru ang kalaban. Nagpasya silang magpadala ng tulong at pumayag si Naruto na sumama ang Team 7 dahil mas madali silang makipag-coordinate kay Konohamaru. Umaasa silang makakakuha ng closure ang Team 7. Pagdating nila sa village, nag-scout sila at nagtataka kung bakit hindi pa natatalo ni Konohamaru ang mga bandido. Napansin ni Boruto na parang nakikipagtulungan ang mga villagers at naisip ni Mitsuki na baka lahat sila hostages. Patuloy na tinatanong si Konohamaru tungkol sa sensing system ng Konoha pero hindi siya nagsasabi. Binalak na ni Hyogo na pahirapan ang mag-asawang inaalagaan niya, kaya akma nang gagalaw si Konohamaru, pero biglang dumating si Boruto na nag-transform bilang isang babaeng nawawala raw. Nagduda si Hyogo dahil nasa gitna ng kawalan ang village. Umikot ang makapal na fog at sinimulan ng Team 7 tanggalin ang mga tauhan ni Hyogo isa-isa. Nakalaya si Konohamaru at sinabi ng Team 7 na nagawa na nila ang lahat ng plano niya, kasama ang pagligtas sa maraming hostages gamit ang fog bilang tago. Tinangka ni Hyogo tumakas sa fog pero sinundan siya ng ahas ni Mitsuki. Hinagis ni Boruto at sarada si Konohamaru papunta sa direksyon ni Hyogo at tinamaan niya ito ng Rasengan. Naging emosyonal siya dahil ito na ang huling mission nila bilang isang team. Tumulong silang ayusin ang village bago umuwi. Pagbalik sa Konoha, opisyal na hinirang ni Naruto ang mga bagong Chunin bilang team captains. Nagpicture ang Team 7 bilang bagong simula. Sa almusal, napansin ni Boruto na hindi pa rin gising si Koaki at si Hinata ay nagsabi na pakigising ito para sa meeting sa opisina ng Hokage. Ayaw nilang magkapatid na gawin yon, pero natalo si Boruto sa bato-gunting paper kaya siya ang pumunta para gisingin si Koaki. Sa opisina, ipinaliwanag ni Naruto at Shikamaru na hindi na niya kailangang dumaan sa academy para graduate dahil marunong na siya at gusto lang nilang makita kung paano niya hawakan ang mga misyon kasama ang ibang team bukod sa Team 7. Hindi siya ganado at na-assign siya sa D-rank mission kasama ang Team 5. Natulog siya sa gitna ng misyon kaya sumimangot ang buong team. Pagkatapos ng misyon, nag-practice siya ng ninjutsu. Pauwi na siya nang tanggihan niya ang imbitasyon ni Inojin at Shikadai na maglaro ng baraha. Sa Lightning Burger, nagkwentuhan ng barkada ni Boruto tungkol sa mga inis nila kay Koaki at sabi nila baka hindi siya bagay maging shinobi. Sa bahay, nag-away sina Boruto at Koaki tungkol sa pag-ayos ng misyon at pakikisama sa teammates. Kinabukasan, naging sakit din siya ng ulo sa misyon kasama ang Team 15. Nag-usap sina Naruto at Shikamaru tungkol sa hirap ni Koaki makisama sa ibang team. Nagpasya silang bigyan siya ng C-rank escort mission para baka mas ganahan siyang tapusin ang trabaho. Siya ang papalit kay Inojin sa Team 10 na tumutulong sa Senseng Team. Ito ang final exam para malaman kung pwede na siyang maging genin. Diretsahan niyang sinabi na hindi siya bagay maging shinobi at hindi pa niya alam kung gusto niya talaga. Pag-alis nila, nag-alala si Shikamaru tungkol sa pagpapalabas kay Koaki ng village dahil baka habulin siya dahil sa karatek sa katawan niya. Para kay Naruto, hindi nila pwedeng ikulong si Koaki habang buhay at gusto niyang magkaroon ito ng mga kaibigang magpoprotekta sa kanya. Binayaran ni Suikekon Onji si Koaki ng sahod niya mula sa mga misyon at ginastos ito ni Koaki sa taiyaki. Naglaro ng baraha sina Shikadai, Inojin, at Boruto habang pinag-uusapan siya. Sa bahay, nag-aalala si Boruto tungkol sa mission ni Koaki. Sabi ni Hinata, siguro hirap pa si Koaki sa mabubuting interactions dahil sa matagal niyang pagkabilanggo at pinakita niya ang taiyaki na binili nito para sa kanila. Nang gabing iyon, nakita ni Koaki si Sarada na nag-eensayo at ipinaliwanag nito kung bakit siya nagsusumikap. Kinabukasan, late dumating si Koaki sa mission, kaya inawi siya ng kliyente nila, si Mozuko mula sa Land of Comseas. Umalis sila ng village para simulan ang misyon. Si Kurobin at Jojomaru ay nagtatanong sa isang bihag, kinuha na nila ang isang bagay sa kanya at gusto nilang malaman tungkol sa isa niyang kaibigan. Ayaw makipagtulungan ng bata, kaya pinahirapan siya ni Kurobin para makuha ang impormasyon at pinatay siya. Nalaman niya na may kinalaman ang Konoha. Nagbabantay sina Shikadai, Chocho, at Koaki kay Mozuko. Nag-aalala si Mozuko sa kawalan ng interes ni Koaki habang ipinaliwanag ni Shikadai ang tungkol sa Land of Comseas. Naiinis siya ng ibunyag ni Koaki na hindi pa siya shinobi. At iniisip na dapat nag-request siya ng discount.
Sinabi ni Mozuko na ang baniling artwork niya ay isang lumang vase na hiningi ng kanyang lola. Pinag-uusapan ni Naruto at Shikamaru ang sitwasyon ni Koaki. Dumating si Konohamaru dala ang balita tungkol sa bangkay ng isang bata na pinatay gamit ang ninjutsu, katulad ng 5 pang naunang kaso. Sinabi ni Shikamaru na manatili silang alerto. Nagbabantay ang Team 7 sa mga baka, pero biglang nagulo ang mga ito nang dumaan sina Kuruben at Jojomaru. Naamoy ni Boruto ang dugo sa dalawa. Hindi nila pinansin ang Team 7 at kinumpirma ni Kuruben ang direksyon ng target nila. Habang dumaraan sa makitid na daan sa bundok, sinagip ni Koaki si Mozuko mula sa pagkahulog at ayaw niyang dalhin ni Chocho ang vase, iniisip na mas mahalaga ito kaysa sa buhay niya. Huminto sila sa isang ilog para kumain. Nagbonding sina Mozuko at Koaki dahil pareho silang lumaki sa simpleng buhay. Pinanood sila ni Kuruben at Jojomaru at naghihintay hanggang gabi bago kumilos. Gumawa sila ng mist para itago ang kilos nila at ninakaw ang package ni Mozuko. Nang lumabo ang mist, nakita si Jojomaru na kumokontrol sa isang web ng dugo. Umalis si Kuruben pagkatapos sabihing ang package ni Mozuko ang huli at kinumpirma niyang napatay na niya ang iba. Nahawakan ni Mozuko ang isang sinulid ng dugo ni Jojomaru na napilitang saktan niya ang sarili. Pinatay siya ni Shikadai para itigil ito. Sinira ni Koaki ang mga sinulid gamit ang energy blast pero muling lumitaw ang mga ito. Nag-isip sandali si Shikadai at pinapunte si Chocho sa mga sinulid, sinisira ang marami para malaman kung gaano kabilis itong mag-regenerate. Inutusan ni Jojomaru si Chocho na mag-atake, pero bumaligtad siya at siya ang umatake, habang kontrolado ni Shikadai ang kilos niya gamit ang kanyang shadow. Nakipaglaban siya at si Koaki kay Jojomaru habang nasugatan si Chocho sa pagprotekta kay Mozuko. Natalo nila at nakulong si Jojomaru habang inaalagaan ni Mozuko si Chocho. Sinabi ni Shikadai kay Mozuko na ipaliwanag ang sitwasyon. Ipinakita ni Mozuko na may epidemya sa Land of Comsis, pero may monopolyo ang daimyo sa lunas at sobrang mahal nito para sa karamihan. Ang master ni Mozuko ay isang medical nin na nag-develop ng mas abot kayang lunas, pero nadiskubre kaya siya at ang mga estudyante niya ang target. Pinadala niya ang mga estudyante abroad kasama ang pera para i-develop ang lunas. Kaya sobrang matipid si Mozuko. Sinisikap ng daimyo na makuha ang lunas para pagkakitaan. Hinihiling ni Mozuko na mabawi nila ang gamot at ipinaliwanag na kung sinabi niya agad ang request, hindi niya kaya ang mission sa kaunti niyang pera. Gusto ni Shikadai na makabalik sa Konoha para sa kaligtasan pero hindi siya sinunod ni Koaki at sumama siya kay Mozuko. Pinangunahan ni Mozuko si Koaki sa pinakamabilis na daan papunta sa Land of Comsis, umaasang mahuhuli nila si Kuruben na ipinakita niyang dating anbo na naglilingkod sa daimyo. Humihingi siya ng pasensya sa paghati ng kanilang grupo, pero sinabi ni Koaki na hindi naman talaga niya sila team. Dinala ni Shikadai pabalik sa Konoha sinasugatang Chocho. In-update ni Konohamaru sina Naruto at Shikamaru na lahat ng batang kamakailan lang pinatay ay mula sa Land of Comsis. Naniniwala silang konektado ito, kaya nag-utos si Naruto ng reinforcement na alala na nasa mission din ng Team 7. Natapos ang mission at natanggap ni Mitsuki ang utos, naaalala ang hula ni Boruto na tama nga. Huminto si Shikadai para pahingahin si Chocho at nilapitan sila ni Boruto at Sarada na nagpasya na tingnan sila matapos makita ang mga kaina-hinalang shinobi sa lugar ng mission. Naabutan ni Koaki at Mozuko si Kuruben. Sinubukan ni Mozuko na kausapin siya bilang mamamayan ng Land of Comsis, pero iniisip ni Kuruben na ang shinobi ay dapat sundin lang ang utos ng employer. Gumawa siya ng fog kung saan lumitaw ang maraming clones. Nang tumagos ang mga atake ni Koaki sa kanila, inisip ni Mozuko na baka genjutsu ito pero hindi niya masira. Ipinaliwanag ni Kuruben na ang fog ay gawa sa ambient moisture, pati ang moisture ng katawan nila na mag-iiwan sa kanila bilang tuyong balat. Tinamaan si Koaki ng totoong espada kaya kinailangang iwasan habang patuloy na natutuyo. Napag-alaman niya na dahil hindi normal ang galaw ng espada, malamang ang totoong Kuruben ang kumokontrol nito malapit. Pinawi niya ang ilang fog gamit ang fire release na nagpakita ng blood threads at ginamit ito para itutok ang energy blast sa totoong Kuruben. Nakaiwas siya dito pero tinamaan ng blast ni Koaki na naglinis ng fog. Kinuha ni Koaki ang package ng gamot pero inalala ni Kuruben ang kanyang blade na may blood threads. Pinrotektahan siya ni Mozuko gamit ang sarili niyang katawan at sinabi kay Koaki na siya lang ang makakakuha nito pabalik. Pinadala muli ni Kuruben ang blade kay Koaki, pero dumating si Boruto at sinira ito gamit ang Rasengan. Sinubukan niyang tumakas, pero hinarang ni Shikadai. Pinukpok ni Koaki si Kuruben at inesikaso si Mozuko.
Hinihiling niya kay Koaki na ihatid ang gamot sa kanilang bansa sa kanyang ngalan dahil ang sensei niya ay nasa malapit na checkpoint. Ibinigay niya ang pera at pasasalamat. At namatay. Kinuha ni Koaki ang gamot at sumama sina Boruto at Shikadai. Nakaharap nila ang ilan pang humahabol kaya nagtagal ang dalawa para harapin sila habang si Koaki ay nagpapatuloy. Naabot ni Koaki ang checkpoint at tinanong siya ng sensei ni Mozuko tungkol sa package na nakilala niya. Dumating ng isang kaaway at tinutukan siya ng kanay, hiningi ang package. Iniabot ni Koaki ang empty box at tinalo ang kaaway at ibinigay ang totoong laman ng package sa sensei ni Mozuko. Nagluksa siya sa pagkamatay ni Mozuko at sinabi ni Koaki na nasa gubat ang katawan niya. Nagpasalamat ang sensei at umalis. Dumating sina Boruto at Shikadai at sabay-sabay silang bumalik sa Konoha habang umuulan. Sinisisi ni Koaki ang sariling pagsuway sa pagkamatay ni Mozuko, iniisip na hindi siya karapat-dapat maging shinobi, kahit na ipinaalala ni Shikadai na laging may hindi inaasahang sitwasyon. Bumagsak si Koaki at nawalan ng malay. Sa Konoha, habang hindi direktang makialam sa daimyo ng Land of Calm Seas. Pwede silang mag-organisa ng tulong kasama ang medical nin. Ipinapaalam ni Boruto kay Naruto na maayos na sina Koaki at Chocho. Binisita ni Sarada si Chocho at ikinwento kung kamusta si Koaki. Dinalaw ni Boruto at Mitsuki si Koaki, nagdala ng bag ng taiyaki, at nag-alala sa kanya matapos umalis. Lumabas si Koaki sa ospital at nakasalubong si Shikadai na dinala siya sa Konoha Cemetery. Ipinakita niya ang puntod ng lolo niya at ikinwento kung paano namatay lahat doon para sa nayon. Ipinaliwanag ni Shikadai na bilang mga teammates, pinagsasaluhan nila ang saya, lungkot, at sakit, at bilang team captain, responsibilidad niya ang mission. Kailangan nilang magpatuloy dahil buhay sila. Pagkatapos, ininspeksyon ni Naruto si Koaki na gusto pang subukan maging shinobi kahit gaano katagal. Sinabi ni Naruto na base sa report ni Shikadai, kahit may mga problema, kayang magsagawa ni Koaki ng missions bilang genin. Kaya hindi na niya kailangan kumuha ng exam muli. Sasamahan niya si Naruto sa mga mission. Ipinunto ni Naruto na ibinigay ni Mozuko ang buhay niya para sa kanyang bansa at tinanong kung ano ba talaga ang shinobi. Sinabi ni Naruto na kailangan niyang tuklasin ang sagot sa sarili. Nangako si Koaki na hindi na mauulit ang pagkakamali at magiging mas malakas.